ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin pong patuloy na papurihan ang marangal, banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 42 ang atin pong susunod na awitin. Pasalamat ang siyang hinarap, ihandog ng lahat, ito lang ang tanging maibabayad sa Kanya.
sa libingan, pasalamat huwag lilimutin, ilango ka sa dilim, ano man ang biyaya buhin, ang Diyos ay pupurihin. Ipagpapatuloy po natin ang pagpupuri sa banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Numero 156 ang atin pong susunod na aawitin. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling si Jesus na ibig, pag-ibig niyang tapat sa ating nagligtas sa lahat kong bagabag. Ang kay tamis na parang Jesus, lahat ay dumulog. Ang ating kaligayahan, Panginoon, ay sundan. At kahit maging saan man, nakalaang laging kaalabay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sunggan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanglibutan, hinangot inalis. Ang kagilagilalas na kaliwanagan, doon namin nabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang ating kaligayahan, Panginoon, ay sundan. At kahit maging saan man, nakalaang laging kaalabay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay,
Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos, na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Naawa, nahabag ka rin po sa aming minamahal na mga magulang, sa aming ama at sa aming ina. Sila po ay tinawag mo rin, inilagay sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka rin po nila at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin muli ang aming mga tuhod. Una na nga po dito sa iyong maralita, hamak at dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tahanan ng iyong mga tunay na mananamba, sa espiritu mo po sa iyong katotohanan na nangangalat sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Gayon din po sa bawat tahanan ng aming mga kaibigan na araw-araw po tinatawag mo, idinaragdag mo sa iyong banal na kawan, at nakakasama rin po naming nakikinig, nakikipag-aral sa iyong banal na salita, na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Amang banal, tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesukristo. Napaka mapayapa ng mga araw na ipinaranas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinagaling mo po ang aming mga pangangatawan. Patuloy mo kaming pinagbubuksan ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo po kami sa araw-araw, dinaramtan, at higit po sa lahat, salamat din po't hindi mo pinabayaan ang lahat po ng aming sariling mga minamahal sa buhay. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy mo pa rin kaming tinuturuan, pinalalago ang aming mga kaalaman, pinatitibay mo't dinaragdagan ang aming mga pananampalataya, na minsan po lamang ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Panginoong Jesus, kung kami po nangagkulang, kung kami po'y nangagkasala laban sa iyo, ituring mo na lamang po kamangmangan, kagipitan, kabiglaanan, sanhi po ng aming pagiging mga hamak na mga alabok ng putik po lamang. Sa Huwebes po ng gabing ito, Amang Banal, tulungan mo pong ikaw nawa muli ang magturo, tumindig, tumayo sa aming mga kalagitnaan. Bagaman kami malalayo sa literal na pangangatawan sa isa't isa, titipunin mo po kami sa iyong banal na espiritu. Gagamitin mo lamang na kasangkapan ang iyong hamak na lingkod upang sa amin po ay dumating ang iyong mga banal at dalisay na mga aral na inihanda mo sa iyong kaharian sa langit, at ipararating mo po sa amin upang sa araw at sa oras na ito'y mga busog, mapawi rin ang aming mga uhaw ng aming mga kaluluwa. Kami po'y makapamuhay na may kagalingan at kalakasan at mga kapayapaan.
Kung iyo pong loloobin hanggang sa maabot naming lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, habang kami po ay nangakikinig, hipuin mo nawa ang aming mga lupang pangangatawan. Pagalingin mo po ang mga sa amin pinasapitan mo ng sari-saring mga karamdaman. Bigyan mo po ng lunas, bigyan mo po ng kalutasan ang aming mga pang-araw-araw na nakakasalamuha na mga suliranin sa paghanap namin ng ikabubuhay sa araw-araw, at wag mo rin sana pong pababayaan ang lahat po, Ama naming Diyos, ng aming mga tahanan, mga munting ari-arian, mga sasakyan, halamanan at mga hayupan. At una mo po sana, Panginoong, hihipuin ang marami ng sa amin patuloy na nagsisitanda, nanghihina, at nalalaman na rin naming nalalapit na rin ang pagtulog namin sa aming mga libingan, tulad po ng iyong hamak na alipin, ng aking kabiyak si kapatid na Rosita, ng aking mga kasama sa paglilingkod, sina kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Mirna at si kapatid na Ekspektasyon, gayon din po si kapatid na Mercedita. Ama naming Diyos, dumudulog kami sa iyo. Kami po nakikiusap, sumasampalataya na sa Huwebes po ng gabing ito, hindi mo po kami hahabagin. Kami po ay iyong tuturuan. Kami po, Ama naming Diyos, bibigyan mong muli ng kaaliwan sa pamamagitan po ng iyong mga banal na aral. Ito po ang aming ipinakikiusap sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon, mga ginigiliw po naming mga kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa lahat po ng ating mga kaibigan at sa lahat ng atin mga sariling sangbahayan at mga mahal sa buhay, atin na pong husayin ang ating mga sariling kaluluwa. Ihanda ang ating mga pakikinig at ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po ay magpapasimula na ng pag-aaral na araling inihanda ng Panginoong Hesukristo para po sa atin sa araw po ng Huwebes ng gabing ito, Febrero 18, 2016. Buksan po natin sa aklat ng propetang si Malakias, sa kanya pong pangkat 13 at talatang 10. Una po nating basahin sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Tagalog. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Sa Bibliang Tagalog po, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Dito po sa ating paksa, ang nagsasalita po ay ang ating Panginoong Diyos. At Kanya pong ipinag-uutos na dalhin ninyo sa akin ang 10 bahagi upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako. Sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan.
Maliwanag po ang itinuturo ng Diyos. Meron po siyang pinag-uutusan magsipagdala ng ika-10 bahagi. At alam po natin, ito po yung tinatawag na tithing. Sa atin po sa huling araw na ito, ngayon po ay year 2016 na po, alam po natin ang halos lahat ng relihiyon nagbibigay po ng tinatawag nila na abuluyan. At isa nga po sa abuluyan na kanilang ipinag-uutos hanggang ngayon, 2016, ang pagbibigay po ng 10% o itong ipinakikilala nga po na tithing na siya nating paksa Malakias 3:10. At totoo po yaon na kapag ang mga lingkod ng Panginoon ay magsisipagbigay ng ikapo, talaga namang ibinabalik po ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang uri sa pamumuhay ng bawat tao na sumusunod sa kanyang palatuntunan. Pinagpapala po ng Diyos ang mga tao na nagbibigay ng ikapo, sapagkat ito po ay salita, ito po ay utos ng Diyos. Datapwat meron pong aral na dito po ay napapaloob. Kanino po baga lamang ipinag-uutos ng Diyos ang pagbibigay ng ikapo? Marami pong mga tao hindi po sumasala sa pagbibigay ng ikapo hanggang ngayon. Mga iginagalang na mga tagapakinig, ni hindi sila nagtatanong o nagsasaliksik. Kanino po baga lamang iniuukol ng Diyos ang tinatawag na tithing? Ito po baga ay para din sa atin sa huling araw na ito? Kaya nga po ito ibinangon sa atin ng Diyos, para tayo po ay lubos na maliwanagan. Unang tanong, sino po baga ang dito kinakausap ng Panginoon Diyos? At para kanino ipinatutungkol itong tinatawag na ikapo? Buksan po natin ang aklat ni Propeta Malakias sa kanya pong talatang 4, pangkat 4, talatang 4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa inyo sa Horeb, para sa buong Israel, sa makatwidbaga ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan. Dito po, napakaliwanag, ang kinakausap po dito ay ang tinatawag na bansa ng Israel. At ipinaaalaala, alalahanin ninyo, yung mga kautusan ni Moses. Kay Moses po, ibinigay ng Diyos ang 2 tapyas na bato. At alam po natin sa 2 tapyas na bato, una-una nga po roon, ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa pagkaalipin kay Paraon. Unang utos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, tubig. Huwag ninyo silang yuyukuran, huwag ninyo silang paglilingkuran, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. At naroon din nga po yung tinatawag na pangingili ng araw ng Sabado. Naroon din po ang iba't iba pang wika nga kautusan sa 10 kautusan na pasulat sa 2 tapyas na bato. At bukod po rito, si Moses sumulat pa ng iba't ibang mga aral at mga palatuntunan para po sa mga Israelita. At gayon din, ang naghali-halili pang mga propeta pagkatapos na si Moses po ay patulugin na ng Diyos. At nang ang Israel nga po ay makapagtamo na ng kani-kanilang lupain sa Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata. Nalalaman po natin na nang sila'y makapasok na sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata, ay pinaghati-hati
ni Moses, ayon sa ipinag-utos ng Diyos, ang buong lupain sa 11 angkan. At ang isang angkan, ito nga ang angkan ng mga Levita, ay wala pong tinanggap na lupa. Ano po sa halip ang ipinamana sa kanila ng Diyos? Basahin po natin ang aklat ng mga Bilang 18:21. At sa mga anak ni Levi, narito aking ibinigay ang lahat ng 10 bahagi sa Israel na pinakamana, naganti sa kanilang paglilingkod sa kanilang ipinaglingkod o ipaglilingkod sapagkat sa makatwidbaga sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Maliwanag po dito, 12 ang angkan ng Israel. Yung 11 tumanggap ng kani-kanilang literal at material na lupain. Pinagbibigyan sila ni Moses ng kani-kanilang bahagi sa Kanaan, sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Ngunit ipinag-utos ng Diyos, huwag mong bibigyan ng lupain na pinakamana ang mga Levita, sapagkat sila ay ibinukod ng Panginoon Diyos. Sila ang maglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Sila po ang magiging mga tagapangaral. Wala silang lupain, pero yung kikitain na tithing, 10% mula sa mga lupain ng 11 mga kapatid niya, ibabahagi naman sa mga Levita. Sa 18:24 ng aklat din ng mga Bilang, ipagpatuloy natin, sapagkat ang 10 bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ni Israel na kanilang ihahandog na pinakahandog na itinaas sa Panginoon, aking ibinigay sa mga Levita na pinakamana, kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ni Israel, hindi sila magkakaroon ng mana. Napakaliwanag po ng ating pag-aaral at dito, sa paksa po natin ito ang kinakausap ng Diyos sa ating paksa. Dalhin ninyo ang inyong 10 bahagi sa akin upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, ang wika ng Panginoon. Ito po ang kinakausap, yung 11 angka ng Israel, at ang pinatutungkulan po ng 10 bahagi, wala pong iba kung hindi yaong mga Levita. Paano pa po ito pinatutunayan ng banal na kasulatan? At sa pagtanggap ng mga Levita ng 10 bahagi, ano rin ang ipinag-uutos sa kanila ng Diyos? 18:25 hanggang 26 ng mga Bilang. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bukod dito'y sasalitain mo sa mga Levita at sasabihin mo sa kanila, pagkakuha ninyo sa mga anak ni Israel ng 10 bahagi na aking ibinigay sa inyo, mula sa kanila na inyong pinakamana, inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ang 10 bahagi. 10 bahagi. At sa 27, ang inyong handog na itinaas, ibibilang sa inyo na parang trigo ng giikan at ng kasaganaan ng pisaan ng ubas. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang wika ng Diyos kay Moses, sabihin mo naman sa mga Levita na yaong 10 bahagi ng 10 bahagi na ibinigay sa kanila ng kanilang mga kapatid, magbubuko din sila ng 10 bahagi, itataas sa akin, ihahandog na pinakapasalamat, at yaon ay ibibilang ko na parang mga bunga ng lupain. Mga tagapakinig, yun ang pinakahandog naman ng mga Levita. Doon sa tithing, kukuha rin sila ng 10%, at yung 10% na yon, ihahandog din nila sa Diyos. At katulad ng paghahandog sa kanila, pagbibigay sa kanila ng mga bunga ng mga hayop, ng mga bunga ng mga punong kahoy, ng mga bunga ng lupain, yung tithing na ibinukod ng mga Levita, gayon din. Pagpapalain din ng Diyos at itutulad din ng Diyos na yun ang kanilang pinakahandog sa Diyos, yun ang pinakatithing nila, katulad din ng mga bunga ng kanilang lupain.
Hanggang kailan po baga nanatili ang kautusan na ito? Alam natin, maraming ulit na nating napakinggan ng panahon ng bansa ng Israel, ang Diyos ay nag-utos sa kanila ng mga literal na paghahandog, yung mga ritual. Nariyan po ang pagbibigay ng kautusan ng Diyos sa kanila na magpapatay sila ng mga hayop na walang kapintasan, mga baka, mga tupa, mga kambing, mga bunga ng mga halaman, kung ano-ano na wika nga mga pangunahin, mga walang kapintasan, matataba at masisiglang mga hayop, mga magagandang mga kung ano-anong mga ayon sa ipinag-utos ng Diyos. At bukod nga po doon, yung tinatawag na ikapo, yung 10% na kanilang inani sa kanilang lupain. Hanggang kailan po baga nanatili ang mga kautusan na ito? Yan pong mga hayop na susunugin, yan po naman ay ginagawa ng mga Levita, sila nga po ang tagapangasiwa. Ibinibigay sa mga Levita ang bunga ng kanilang lupain, at doon ay kinukuha ng mga Levita ang pinakamagagaling na mga bunga ng hayop at mga halaman, at yun ang kanilang kinakatay, pinagpuputol-putol, at sa pamamagitan ng utos ng Diyos na dumarating kay Moses, sinusunod nila, yun ang inilalagay nila sa tabernakulo. Pinauusukan din nila ng tinatawag na mga insenso, mga tagapakinig. At yun nga pong mga pamamaraan na yun na literalmente ritual. Hanggang kailan po baga nanatili ang mga kautusan na yun na ibinigay ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moses at ng mga propeta? Yung mga handog na susunugin at ang mga ikapo. Alam natin, nanirahan na sila sa lupain ng Kanaan. At nalalaman natin, humingi sila ng hari. Nalalaman natin ang unang hari ng Israel, si Saul. Pagkatapos ay si David. Pagkatapos ni David, si Solomon. Pagkatapos ni Solomon, naghari ang kanyang mga anak. At pagkatapos po, ang kanilang mga sariling mga anak. Nanatili po baga ang pagbibigay ng ikapo? Nanatili po baga ang paghahandog ng literal na ritual na mga pinapatay na mga malilinis na mga hayop at inihahandog sa tabernakulo, mga kapatid? Basahin po natin ang aklat ni Propeta Isaias, 760 taon bago po nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo. Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos, na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem, sa mga kaarawan ng mga hari, tulad ni Uzias, ni Hotam, ni Ahaz at ni Hezekiah, na mga hari sa Huda. 760 years before Christ, nang kasalukuyan po ang mga Israelita ay naghahari, maningning na maningning, tinitingala ng mga bayan at mga kahariang nakapalibot sa kanila, at sila'y pinamumunuan na ng mga hari. Kapanahunan nga ni Haring Amos, ni Haring Uzias, ni Hotam. Mga kapatid, ang pangitain dumating kay Isaias na anak ni Amos. Si Amos po hindi hari. Si Amos po ay isa sa mga matatanda sa Israel. Anak nga niya si Propeta Isaias. At ng kapanahunan ito, kapanahunan nga na pinaghaharian ang Huda at Jerusalem, ang Israel, ng mga hari na katulad ni Uzias, ni Hotam, ni Ahaz at ni Hezekias na mga hari sa Huda. Ano po ang pangitain na dumating? Pag sinasabing pangitain, ito'y hula, hindi pa nangyayari. 1, 2 hanggang 4 ng Isaias. Dinggin mo o langit, pakinggan mo o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata. Sila'y nangaghimagsik laban sa akin. Ang tinutukol po, mga Israelita, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng aso at ng asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel
ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. Bakit? Bansang salarin. 1:4, Isayas. Bayang napapasana ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan, pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y nangagpakalayo at nangagsiurong. Ano po ang hula? Nakita po sa pangitain ni Isayas ang pagtaliwas, ang pagliko ng landas. Alam natin ang Israel, pasimula pa sa kanilang mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, ang mga ninuno nila lumakad ng matuwid sa Panginoon. Pero nang sila po ay yumaman na, nang sila po'y magkaroon na ng kani-kanilang sariling lupain, kaharian, at sila'y pinagpapala ng Diyos, humingi sila ng hari. Ayaw na nilang makinig sa mga propeta, na katulad nga ni Propeta Samuel, na isa sa mga unang propeta bukod kay Moses, na ipinagpatuloy at inilagay ng Diyos sa kanila para magpatuloy ng pakikipag-usap sa Panginoong Diyos bilang kanilang hari. Humingi sila ng hari. Binigyan sila ng hari at ng mga kapanahunan nga ng mga paghahari ng mga hari sa Israel. Lumiko ang tinatawag na bansa ng Israel, ang mga hari nila. Inilayo sila sa Diyos. Ano pa ang sinasabi? Anong ginawa ng Diyos sa pagliko ng landas ng kanyang mga anak? Isayas 1:5. Bakit kayo ay hahampasin pa? Ano po ang sinabi ng Panginoon Diyos na ipinakita niya kay Isayas? Bakit kayo hahampasin pa? Ang ibig sabihin dito, ipinasya ng Diyos, papaluin niya ang kanyang mga anak. Natulad sa wika nga mga hindi nakakakilala, mabuti pa yung mga hayop. Pag nagugutom, alam kung saan pupunta, alam kung saan naroon ang kanyang tinatawag na kanilang kakainin, na kakaala-ala sa tinatawag na Diyos. Itong mga anak niya, mga kapatid, lumiko. Kinalimutan ang tunay na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Bakit kayo hahampasin pa? Kayo'y nangaghimaksik ng higit at higit. Ang buong ulo ay masakit, ang buong puso'y manglulupaypay. Ang wika ng Diyos sa kanila, 1:6 ng Isayas, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay wala kayong kagalingan. Mga sugat, mga pasa, mga nangagnanana na sugat, hindi maghihilom. O nangatalian man o nangapahiran man kayo ng langis. 1:7, ang inyong lupain ay giba. Ito, tandaan po ninyo, ito'y hula ng Diyos. Ipinakita na kay Isayas. Ang inyong lupain ay giba. Ang inyong bayan, sunog ng apoy. Ang inyong lupain, nilalamon ng mga taga-ibang lupa sa inyong harapan at giba na gaya ng iniwasak ng mga taga-ibang lupa. At ang anak na babae ng Sion, ang Israel, naiwang parang balag sa isang ubasan, parang pahingahan sa halamanan ng mga pipino, parang bayan na nakukubkob. Ang ibig sabihin, masasakop ang Israel, masasakop, mapapasakamay ng mga manlulupig na mga taga-ibang bansa't ibang bayan. Mga ginigiliw na kapatid at mga tagapakinig po namin, sa galit ng Diyos, sapagkat lumiko ng landas ang kanyang sariling bansa, ang kanyang sariling bayan, na pinamanahan niya ng kanilang sariling lupain, nang sila po ay yumaman na, nang sila'y naging mararangal na. Nakalimutan nila ang Diyos na nagbigay at nagkaloob dito sa kanila. At upang maganap ang inihula ng propetang si Amos sa kanyang kapitulo 5, versikulo 27, 787 taon bago pa man din, isinilang ang Panginoong Hesukristo, at ang propetang ito'y nauna pa man din kaysa kay Isayas.
ang kanyang sinasabi, kayo'y aking papapasukin sa pagkabihag sa dako roon ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangalan, D-I-O-S, Diyos. Kaya nga po, anong naging katuparan nito? Humigit kumulang po, mga 400 o 500 taon, mga 400 o 500 taon bago nagkatawang tao ang Kristo, sa kapanahunan din ng mga hari, ipinalusob sila ng Diyos kay Nabucodonosor. Sinunog ang buong Jerusalem, pinagpapatay ang mga Israelita, tinangay ang kanilang, wika nga, mga mararangal na mga lalaki, mga prinsipe at ang lahat ng pakikinabangan, dinala sa Babylonia, inalipin sila sa loob ng 70 taon. Ito nga po ang sumpa, ito nga po ang palo ng Diyos sa kanyang sariling bansa, ibinigay sa kamay ng mga kaaway. According to history, this is the 70 years Babylonian captivity, the 70 years exile of Israel to the land of the Gentile, which is Babylon or Babylonia, in the hand of Nebuchadnezzar. Ano po baga ang siyang pinakamasamang ginawa ng bansa ng Israel na talagang lubusan niyang ikinagalit sa Israel na kanyang sariling bayan? Anong lubos na ikinagalit ng Diyos? Ayon sa sinasabi ng mga banal na kasulatan na ginawa sa pamumuno ng mga hari ng Israel. Buksan po natin ang aklat naman ni Propeta Jeremias, 600 years before Christ. Tandaan po ninyo, ang atin pong palatandaan ng taon umuurong sapagkat nang ipanganak na at magkatawan tao na ang Panginoong Jesucristo. Ayon po sa kasaysayan, yun ang pinagtibay nila na year 1. At napakinggan natin sa mga inihula ng mga propetang katulad ni Propeta Amos. Si Amos po, almost 700 years mahigit, nang sabihin niya ang pagpapatunay na sinumpa ng Diyos ang kanyang bayan sapagkat lumiko ng landas magmula nang sila po ay magkaroon ng mga hari. Jeremiah 600 years before Christ. Ano ang kasalanang ginawa ng mga hari? Na siya ring nagbunsod sa buong bansa ng Israel upang sila po ipagkaloob sa kamay ng mga kaaway. Buksan ninyo ang Jeremias Kapitulo 7, versikulo 13. At ngayon sapagkat inyong ginawa ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, nagsalita ako sa inyo, na ako'y bumabangong maagat nagsasalita, ngunit hindi ninyo dinidinig. At aking tinatawagan kayo, ngunit hindi kayo sumasagot. Sinasaway sila ng Diyos sa ginagawa nila, pero ayaw nilang pakinggan ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta tulad ni Jeremias. Ayaw nilang pakinggan si Jeremias. Kaya anong ipinag-utos ng Diyos kay Jeremias? 7:14, gagawin ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan. Tandaan po natin, maging nung panahon pa ng matandang tipan, panahon pa ng Israel, ang Israel na ang bahay ng Diyos. Ang Diyos po hindi tumatahan sa mga building na ginawa ng kamay ng tao. Ang bahay po ng Diyos, yun mismong mga Israelita, yung mga tao. Mga tagapakinig po namin, kapag ang Israelita sinusunod ang kautusan ng Panginoon Diyos, tumatahan ang Diyos sa kanila. Nang panahon nga ng mga hari, ayaw na nilang sumunod sa utos ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos ay gagawin ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan, na inyong tinitiwalaan, sa dakong ibinigay ko sa inyo, sa Kanaan, at sa inyong mga magulang na gaya ng aking ginawa sa Silo. Akin kayong itatakwil, 7:15 ng Jeremias, itatakwil ko kayo sa aking paningin, gaya ng pagkatakwil ko sa lahat ninyong mga kapatid. At sa 7:16 hanggang 17, kaya nga Jeremias, huwag mong ipanalangin ang bayang ito. Sipin ninyo yan, sa galit ng Panginoon Diyos, itinakwil niya ang kanyang sariling bansa ng Israel. Pinag-utusan pa niya ang propetang si Jeremias, huwag mo ipanalangin. Huwag mo ring palakasin ang iyong daing tungkol sa kanila.
ni ipanalangin mo man o mamagitan man ikaw sa akin sapagkat hindi kita didinggin. Sipin ninyo yan, si Jeremias na isa sa mga malalaking propetang itinindig ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan, na sa pamamagitan ng propetang tulad ni Jeremias, nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang sariling bahay o sa kanyang bansa ng Israel, ngayon pinag-uutusan na niya, huwag mong ipanalangin. Hindi kita pakikinggan. Bakit? 7:17, ano ang tanong ni Jeremias? Bakit, Panginoon? Ano ang sagot ng Diyos? Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Ano ba ang ginagawa nila ng panahong yon? 7:18 at 19 hanggang 20 ng Jeremias din. Ang mga anak ay nangamumulot ng kahoy. Ang mga amay nagpapaningas ng apoy. Ang mga ina, ang mga babae nagmamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit at upang ipagbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos upang kanilang mungkahiin ako sa galit. Anong pinakamalaking kasalanang ginawa ng kanyang mga anak na mga Israelita? Gumawa ng tinatawag na mga Diyos-Diyusan. Kanilang ipinagpoprosesyon sa mga lansangan. Hindi mo ba nakikita kung anong ginagawa ng aking mga anak sa mga lansangan ng Huda at ng Jerusalem? Ang mga anak namumulot ng kahoy, ang mga ama naghahanda ng pangparikit, ang mga nanay naghahanda, nagmamasa ng mga tinapay at ng mga inumin para ihandog sa reyna ng langit. Panahon pa ng bansa ng Israel, 700 taon bago nagkatawan-tao ang Kristo, wala pa rin si Birhen Maria. Ang kanyang bansa, ang kanyang sariling bayan, nagpoprosesyon na ng reyna ng langit. Meron na po noon na babae na kanilang ginawang Diyos, larawan. Galit ang Diyos. Galit na galit ang Diyos. Sa Diyos, walang kapatawaran ang ginawa ng mga Israelita. Una na nga, yan ang nakalagay sa 2 tapyas na bato na ibinigay niya kay Moises. Huwag kayong gagawa ng larawan, inanyuan, tulad ng nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig. Huwag mong yuyukuran, huwag mong paglilingkuran. Tapos ito ginawa ng mga hari. Ito ang ginawa ng bansa ng Israel. Sa 7:19 ng Jeremias, kanila baga akong minumungkahi sa galit? Sabi ng Panginoon, sa Bibliang English, are they provoking me? Ang ibig lang sabihin, hinahamon ba nila ako? Hindi baga sila namumungkahi sa kanilang sarili, sa ikalilito ng kanilang sariling mukha? Sila mismo. Minumungkahi nila ang kanilang sarili sa galit. Sila mismo, sumisira. Pumapatay sa kanilang sariling kaluluwa, ang ibig lang sabihin ng Diyos. At sa 7:20, kaya nga't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito ang aking galit, narito ang aking kapusukan, mabubuho sa dakong ito, sa tao, sa hayop, sa mga punong kahoy, sa parang, sa mga bunga ng lupa, masusupok at hindi mapapatay. Ang ibig lang sabihin ng Diyos. Ang galit ng Diyos, mabubuhos sa lahat ng tao, sa lahat ng hayop, sa lahat ng mga halaman, sa lahat ng mga isda sa dagat. Saan? Sa mga bansa na lalo na nga sa huling araw, naglilingkod sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Kaya nga masasabi natin at nalalamat na nakikita natin ang mga katunayan sa mga bansang mga Katoliko. Kristiyano daw pero mga pagano, ang dami ninyong santo, ang dami ninyong santa. Sinabi ng Diyos na wag kayong gagawa, wag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Pagkatapos sinipa ng Papa sa Roma ang Diyos. Ano ang ginawa ng Papa sa Roma? Tinawag niya ang kanyang sarili kahalili ng Diyos. Di sinisira ninyo ang unang-unang kautasan ng Diyos. Sinabi pa ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawan nang nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Kutakot-takot ang mga santo at mga santa ninyo. Ayoko nang ulit-ulitin. Sawan-sawa na ako sa pagbasa ng banal na kasulatan para sa ikatutuwid ng inyong kaluluwa. Pagkatapos nariyan pa rin kayo sa simbahang Katoliko, nariyan pa rin kayo sa pagiging protestante. Na kayong mga protestante, anak talaga kayo ng simbahang Katoliko.
Tinan ninyo yung mga simbahan ninyo at mga kapilya ninyo, hanggang ngayon may mga krus kayo. Yung mga pastor ninyo, may mga krus. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin kayo kay Mama Mary. Hallelujah, amen, praise the Lord. Hanggang ngayon, may papiesta-piesta pa kayo. Nakikisama pa kayo sa pagdiriwang ng Pasko, Bagong Taon, New Year's, kung ano-ano. Mga kapatid, namumuhay ang Diyos sa inyo, kaya ang sanglibutan, kinapapalooban ng sari-saring kagibaan, pagpapatayan, digmaan, sigalutan, korupsyon, sa politiko, sa gobyerno, ang mga isda sa dagat nangamamatay, ang mga hayop nangamamatay, ang mga punong kahoy sa bundok nangasusunog, at walang kapayapaan sa lupa. Bakit? Minumungkahi ninyo na sumasamba sa mga larawan ang ating Panginoon Diyos. Kaya't mula po noon, mga tagapakinig at mga magulang, mula po noon ay ipinatitigil na ng Diyos sa Israel ang kanilang mga paglilingkod o ang kanilang mga ritual, pati ang ikapo. Dito'y patutunayan sa atin ng Diyos na sa laki ng kasalanang ginawa ng kanyang bansa ng Israel, ayaw na ng Diyos na makita pa sa kanila yung pagpatay ng mga malilinis na mga hayop, paghahandog ng mga bulong baka, kalapate na walang kapintasan. Ayaw na, pati ang ikapo, pati ang mga abuloy nila, ayaw na. Totoo ba yan? Isaias 1:13, wag na kayong magdala. Ang Diyos ang nagsasalita. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamanyan, karumal-dumal na sa akin. Ang bagong buwan, yan. Yung mga anibersaryo ninyo, ang Sabat. Ayan, ang pangingili ng araw ng Sabat. Huwag kayong magagalit sa akin, mga tagapakinig. Binabasa ko lang sa Biblia. Lalo na kayo ng mga kaibigan ko. Marami akong kaibigang Sabadista, mababait kayong mga tao. Pero hanggang ngayon, tinutupad pa ninyo ang pangingili ng araw ng Sabat. Pati ang pagbibigay ng ikapo, yan po ay pinatigil na ng Diyos. Huwag na kayong magdala ng walang kabuluhang alay. Ano ba yung mga walang kabuluhang alay? Kamanyan. Yan. Bakit? Karumal-dumal sa akin. Ano pa ang mga walang kabuluhang alay? Ay di yung mga ikapo. Hindi ba alay yan? Hindi ba handog yan? Ano pa ang pagdiriwang ng mga bagong buwan? Yung mga tinatawag nilang jubilee. Mga kapatid at mga magulang, ano ba anibersaryo? Birthday ng matandang kapatid, birthday ng kung sino-sinong santo, santa. Ang Sabat, pati ang pangingili ng araw ng Sabat, ang totoo, hindi naman nasusunod yan eh. Marami akong nakasama sa opisina, mga Sabadista, pagdating sa overtime, hindi rin uma-absent ang mga yan. At ang tawag ng mga kapulungan, yan, kamukha ng mga mangangaral sa Luneta, punta kayo sa Luneta, punta kayo kung saan-saan. Meron tayong wika nga, selebrasyon, meron tayong Bible study, bumili kayo ng payong, bumili kayo ng panyo. Ang tawag ng mga kapulungan, ayaw na ng Diyos yan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ayan, pati mga pulong-pulong nang nagsasabing mga relihiyon, ayaw ng Diyos yan. Pinatigil na po yan, panahon pa ng mga hari. Basahin ninyo, Isaias 1:13. At sa 1:14, ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan, ang inyong mga takdang kapistahan. Ayan, yung mga piyesta-piyesta ni Mama Mary, Santo Niño, Black Nazarene, mga kabagabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. 1:11, at sa anong kapararakan ng karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin, ng lahat ng mga lalaking tupa at ng mga mataba, sa mga hayop na pinataba, at ako'y nalulugod, at ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Hindi na po nalulugod ang Diyos. Makinig kayong mabuti. At ang wika ni Propeta Samuel, mga magulang at mga ayon kay Propeta Samuel, kung bakit pinatigil na ng Diyos ang mga ritual, ang ikapo, ang mga araw ng Sabat, at kung ano-anong mga kautusan, pinatigil na sa bansa ng Israel noong paman.
Ayon kay Propeta Samuel, ang ibig na ng Diyos, unang Samuel 15, 22 hanggang 23, nagtataglay kaya ang Diyos ng kagalakan sa mga handog na susunugin. Ang wika niya narito, ang pakikinig at ang pagsunod higit na mainam kaysa mga handog na susunugin. Pinatigil na po yung mga ritual. Mga tagapakinig po namin. At dahil nga sa pagkakamaling ito ng Israel, ayon din sa mga banal na kasulatan, mga kapatid, sila po'y napasa ilalim din ng hatol ng Diyos. Sila pong lahat ay nangagkasala, isang napakabigat na kasalanan. Kaya nga't para ang kanyang bansa ng Israel ay magkaroon ng kalutasan, mahango sa sumpa ng Diyos. Ano ang ipinasya ng Diyos sa kanyang sarili? Basahin po natin sa kanya pong unang Samuel 14:14. Sapagkat tayo ay mamamatay na walang pagsala. Alam natin, ang lahat ng tao, maging mga Israelita man, mamamatay sapagkat lahat po ng tao hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romanos 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkakasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, mga tagapakinig, at sa pagkakasala, sa Romanos din, sa 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Napakalaking pagkakasala ang ginawa ng mga Israelita, sumamba sa mga larawan. Ang kabayaran ay kamatayan, at kung hindi tayo magkakaroon ng kapatawaran, ang kamatayan na iyon, Apokalipsis 21:8, ang Hades, sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ang ikalawang kamatayan o ang tinatawag na impyerno. Kaya nga ang anong ginawa na paraan ng Diyos para ang mga Israelita at maging tayo, sa huling araw na ito, magkaroon ng tinatawag na kaligtasan sa impyerno. Sapagkat tayo'y mga mamatay na walang pagsala at gaya ng tubig na mabubuho sa lupa, na hindi na mapupulit uli, ni nag-alis man ang Diyos ng buhay, kundi humanap ng paraan na siya na itinapon, huwag mamalagi na tapon sa kanya. Ito po ang Diyos na pag-ibig. Ayaw niya na ang kanyang nilalang na mga tao sa kanyang larawan, una na nga ang mga Israelita, manatiling tapon. Ibig niya mahango sa impyerno. Ibig niya malunasan. Ibig niya magkaroon ng kapatawaran ang kanilang mga kasalanan. Humanap ng paraan. Ano ang paraan na ginawa? Buksan ninyo ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5 at 14. Nang pasimula siyang berbo, ang berbo'y sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa niya, at alinman sa mga ginawa ay hindi nagawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay. Siya ang ilaw, at ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. Ano ang ginawa ng berbo na Diyos? Nagkatawan tao ang berbo. Ayon kay Apostol Pablo, sa kanyang isinulat sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, paano niya nililiwanag ang paraang ginawa ng Diyos sa kanyang pagkakatawan tao? Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagaman siya nasa kalagayang Diyos. Si Kristo, Diyos. Ilan ang Diyos? Iisa ang Diyos. Si Kristo na nagkatawan tao, yun ang iisang Diyos. Ano ang ginawa niya? Hindi niya minarapat na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya. May hinubad si Kristo. Alay, yung pagka-Diyos. Bakit hinubad? Nag-anyo na isang alipin, nakitulad sa mga tao. Naging katulad natin. Nag-anyong alipin. Naging masunurin, oo. Saan? Sa mga utos ng Diyos. Kanyang tinupad hanggang kamatayan, oo, hanggang doon sa krus. At sa 2 Gs, upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa,
nasa ilalim ng lupa. Kung may iba pang Diyos sa langit, luluhod kay Kristo yon. Sa lupa, luluhod. Pati mga papa sa Roma, kailangan lumuhod kay Kristo. Pati mga iglesia ni Manalo, kailangan kayo, tuwing mananalangin kayo mga iglesia ni Manalo, kailangan nakaluhod kayo kay Kristo. Bakit? Siya ang iisang Diyos. Upang sa pamamagitan sa 2:11 rin ng Pilipos, sa pamamagitan ng ating pagluhod kay Kristo, mapapurihan natin, maluwalhati ng lahat ng tao ang sa ikararangal ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ngayon, ang tanong po natin ay ito, nang hubarinan niya ang kanyang pagkadyos, nang siya'y nakitulad na sa ating mga tao. Mga kapatid, ano ang kanyang ginawa? Mateo 16:18, I shall build my church, sa Bibliang English, sa malaking batong ito, upon this rock, I shall build my church. Kaya po binabasa ko sa Bibliang English, sa King James, yung pinakamahalagang bahagi, and upon this rock, ang pinagtayuan po ng Panginoong Jesucristo, malaking bato. Samantalang ang simbahang Katoliko at ibang reliyon, sabi nila, kay Pedro daw itinayo ang iglesia. Hindi po pwede si Pedro. He is just a stone, maliit na bato. Petrus. Samantalang ang malaking bato sa Latin, Petram. Rock sa Ingles, roca sa Kastila. At hindi pwedeng pagtayuan ng tao. Mga kapatid, hindi kayo ililigtas ni Pedrong tao, matagal nang patayon. Sa mga katuwid, nagtayo ng kanyang iglesia sa ibabaw ng malaking bato. Paano ito itinayo? Aklat ng mga Gawa 20:28. Feed the church of God, which He purchased with His own blood. Pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos. Ang wika ni Apostol Pablo sa mga matatanda sa iglesia, aklat ng mga Gawa 20:28, inihalal kayo na mga tagapangaral upang pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Ano ba ang iglesia? Colossus 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan, sa makatwid bagay ng iglesia. Ang ibig sabihin ng iglesia, katawan ng Diyos. Nang matandang tipan, ng kapanahunan pa ng mga Israelita, doon sa tinatawag na Kanaan, yung kaharian ng Israel, yun ang bahay ng Diyos, yun ang katawan ng Diyos, yun ang iglesia. Na inilabas ng Diyos, naglakbay sa ilang, kaya sa aklat ng mga Gawa, yun ang tinatawag na iglesia sa ilang. Bakit iglesia sa ilang? Yung mga Israelita, naglakbay 40 taon sa ilang, iglesia, katawan ng Diyos. Hanggang sa marating nila ang lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Nagtatag sila ng kanilang sariling kaharian doon. Tinatawag nga na kaharian ng Israel, tinatawag din na kaharian ng Diyos, bahay ng Diyos, bayan, pag-aaring sarili ng Diyos. Pero tumaliwas nga, naglingkod nga sa larawan ng babae, mga kapatid, at kung ano-anong mga baal. Kaya nagalit ang Diyos, sinumpa sila, sa pagsumpa sa kanila ng Diyos, ipinatigil na ang mga ritual na kanilang wika nga dating ginagawa, pati ang ikapo. Kaya po yung ikapo, hindi na po para sa atin. Kaya nga po yung tinatawag na araw ng Sabat, hindi na po tayo mangingili ng araw ng Sabat. Hindi po para sa atin yan, mga tagapakinig po namin. At ano nga po ang opisyal na pangalan ng Iglesia ng Diyos na itinatag niya sa Jerusalem ng Judea, anyo 32, anyo Domini, sa unang Tesalonica 2:14, kayo mga kapatid nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos. Saan naroon? Nasa Judea. Bakit sa Judea? Naroon ang Jerusalem ng salitain ng Panginoong Yesus. Anyo 32, Mateo 16:18, I shall build my church. Year 32 AD.
Iisa lang ang iglesia itinayo ng Panginoong Jesucristo. Ano ang pangalan? Iglesia ng Diyos. Kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. Bakit kailangan ang lahat ng tao pumasok dito? Ano ang masusumpungan natin? Ang wika sa Colosos 1:14, kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ang paraan na ginawa ng Panginoon Diyos para mahango sa impyerno ang kanyang bansa ng Israel at para mahango din naman ang mga hentil na sa huling araw na ito, mga kapatid, ay sumama sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo po ay kabilang na sa bansa ng Israel. Sa huling araw, tayo ng Israelita sa Espiritu. Galatias 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham, tagapagmana sa pangako. At ang wika ni Apostol Pablo, hindi ang lahat ng mga Israelita sa laman ay mga Israelita nga. Ang ibig sabihin ni Pablo, hindi lahat ng Israelita ay Israelita sa laman. Merong mga Israelita saan? Sa Espiritu. Sa paanong paraan? Ang lahat ng sa inyo'y nabautismuhan, Galatias 3:25 hanggang 28, ang lahat ng sa inyo'y nangabautismuhan kay Kristo, mga anak na kayo ng Diyos. At kung kayo kay Kristo, 3:29, kayo nga ay mga binhi ni Abraham at mga tagapagmana sa pangako. Ayon sa mga banal na kasulatan, itong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ito, ano ang pagpapaliwanag pa man din ni Apostol Pablo tungkol dito? Hebreo 10:19 hanggang 21. Basahin natin. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa pamamagitan, paano tayo makakapasok sa dakong banal? Sa pamamagitan ng bago. Sa pamamagitan ng bago at buhay na daan na kanyang itinalaga para sa atin, daang bago at buhay. 10:20 ng Hebreo, sa pamamagitan ng tabing sa makatwidbaga sa kanyang laman. At sa 21, sino ang hari natin dito? Yamang may isang dakilang saserdote, pangulo sa bahay ng Diyos. Sino ang saserdote na pangulo sa bahay na ito ng Diyos na bagong daan? 3:6 ng Hebreo, si Kristo gaya ng anak. Ba tinatawag na gaya? Nakitulad nga po hinubad nga ang pagka-Diyos Hinubad ang pagkaama, lumagay sa kalagayan gaya ng anak. Si Kristo gaya ng anak, puno sa bahay niya. Sino ang bahay niya? Ang bahay niya ay tayo. Tayo. Hindi yung mga building na mga akala mo Walt Disney, ang lalaking mga katedral. Di po. Susunugin lang lahat ng Diyos yan. Lahat ng mga bagay na yan na nakikita, susunugin sa matinding init at galit ng Diyos sa ikalawang pagparito. Pero ang kanyang katawan, tayo. Ang wika sa Hebreo, mga kapatid, 3:6, si Kristo gaya ng anak, puno sa bahay niya, ang bahay niya ay tayo kung ating sinusundang mainam. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga aral hanggang ating mga kamatayan. At bilang mga huling katanungan po natin, papaano nga po? Sa huling araw na ito naman, kapatid na Cirilo, ngayon po pala hindi na pala ipinag-uutos yung pagpatay ng mga bulong baka, kalapating walang kapintasan. Tapos na po Yun nga pong kamatayan ni Kristo, yung katawan na ipinako sa krus, yun na po ang pinakahuling alay. Yun na nga po ang pinakahuling handog. Yan na nga po ang magpapatibay na natubos na tayo ng kanyang dugo at ng kanyang katawan ibinigay niya alang-alang sa ating kaligtasan. At mula po noon, naitigil na yung mga ritual na mga paghahandog ng mga literal na mga pinagputol-putol na hayop, maging ang ikapo. Ibig ba ninyo sabihin wala nang abulo yan? Pabayaan po natin ang banal na kasulatan ang magpaliwanag. Basahin po natin, Ikalawang Korinto 9:5. Iniisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumaryan sa inyo at ihanda agad ang inyong mga abuloy. Ito po, na ipinangako ng una.
upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Sino ang nagsasalita rito? Si Apostol Pablo. Naitayo na po niya ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa iba't ibang bansa, iba't ibang mga bayan ng kanyang panahon, sapagkat siya ang ilaw sa kahintilan. At dito sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, pinagsasabihan niya ang mga kapatid, paparian ako. Upang ang wika niya, inisip ko ngang kailangang ipamanhik sa mga kapatid ng mga unang pumarian sa inyo. Mauuna ako sa inyo dyan sa pagsamba, upang maihanda ninyo ang inyong abuloy na ipinangako. Maihanda na gaya ng abuloy at hindi sapilitan. Wala na po yung ikapo. Yung ikapo, sapilitan yun eh. 9:6. Datapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na may ang naghahasik ng bahagya, mag-aani namang bahagya, at ang naghahasik ng sagana, mag-aani naman ng sagana. Ang nagbibigay ng marami, marami ang ibabalik sa kanya ng Diyos. Ang nagbibigay ng kaunti, kakaunti rin tatanggapin niya. At 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob, hindi dahil sa kailangan. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen. Hindi po ipinagbabawal ang pag-aabuloy. Mananatili po yan. Kakailanganin po yan. Una na nga sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dito nga po sa atin sa Los Angeles, kami, iilan lang kami. Nag-aabuloyan kami. Bakit? Meron kaming pinadadala ng mga CD-ROM. Merong humihingi sa atin ng mga tinatawag na mga aral ng Diyos. Wala silang computer, wala silang player, papaano ang paraan para makarating sa kanila? Sa iba't ibang kaparaanan, bumibili tayo ng selyo, bumibili tayo ng papel, bumibili tayo ng CD-ROM. Mga tagapakinig po namin para maikalat ito. At sa 9:8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong lalong buong kaya sa lahat, magsipanagana sa bawat mabuting gawa, gaya ng nasusulat. Ang nagsasabog, nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran nananatili magpakai kailanman. Kailangan ng abulo yan. Kung hindi tayo magbibigay ng abulo yan, paano tayo makakatulong sa nangangailangan na mga salita ng Diyos? Mga kapatid at mga magulang. Kaya nga pinatunayan mismo sa mga Ebreyo 13:16 ang wika ni Apostol Pablo, to do good and to communicate. Ang paggawa ng mabuti at ang pangangaral. Communicate, pangangaral. Huwag ninyong kalilimutan, for to those sacrifices, the Lord is well please. At sa 9:10 ng 2 Korinto, ang nagbibigay ng binhisa ng hahasik at ng tinapay na pinakapagkain. Ang ibig sabihin ng umaabuloy sa mga mangangaral. Hindi po namin itinuturo ito para maawa kayo, mahabag kayo, padala ninyo kami ng abulo yan. Hindi namin kailangan ng pera, hindi namin kailangan ng tulong ninuman. Kami po, nabubuhay kami sa pananampalataya. Hindi masama kung tulungan ninyo kami. Dadapot dito ipinakikilala ng Diyos ang nagbibigay, tumutulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, nagpapakain, magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong mga katwiran. 9:11, yamang kayo pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos, sa pamamagitan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang isipin ninyo nang dahil sa pangangaral ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Marami nagpapasalamat sa Diyos. Yan ang isipin ninyo. At kapag kayo tumulong sa amin, nasa mabuti ninyong kalooban, lalo kayong pagpapalain, lalo kayong pasasaganain ng Diyos, ang kabanalan ninyo mananatili sa inyo, walang magnanakaw nito hanggang ikalawang pagparito. Napakaliwanag po ang kinakausap ng Diyos sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang inyong 10 bahagi upang magkaroon ng pagkain. Ang pagkain, yung mga salita ng Diyos para maisiwalat
sa pamamagitan ng inyong mga handog nung panahon ng bansa ng Israel, ikapo, para ang mga Levita makapangaral ng husto. Sa panahong ito, hindi na po ang mga Levita sapagkat isinabog na ng Diyos sa lahat, maging sa mga hintil na kamukha natin, ang katotohanan, ang pananampalatayang tunay, na kung ito po ating isakabuhayan, na tayo po maglilingkod sa Kanya sa loob ng bahay ng Diyos, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at ating ikakalat ang Ebanghelyo. Pinalago na nga ang karunungan sa huling araw. Meron ng Facebook. Isi-share na lang ninyo. Kung gusto pa rin ninyong tumulong ng materya sa amin, ito po inyong kabanalan, ito po'y nasa sa inyo ng kalooban, inyong kapasyahan. Datapwat kami hindi ginugutom ng Diyos, hindi kami pinababayaan. Gayunman, kung inyong saloobin na makatulong ng higit sa inyong mga lingkod, ito po ay tatanggapin ng Panginoong Jesucristo, ibibilang, isusulat sa aklat ng inyong mga gawa. Ito naway pagpala. Ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.